Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus placements. Ayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome or welcome back po dito sa Bono Magus PH. My name is Angel Francia Feliciano. Now, in today's video, Sagittarius, alamin natin kung ano ang magiging kapalaran ninyo sa buwan ng Disyembre 2025. Okay, mga mensahe, gabay at kapalaran for our Sagittarius. Okay, meron ng mga lumabas. You have the Ten of Swords, the Lovers. Okay. Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus placements. You have the Fool. And last card, you have the King of Swords. Alright. Now, paalala lang, Sagittarius, sa lahat po ng mga ibang zodiac signs na nanonood, lahat po ng readings ko dito sa YouTube channel ay general reading lamang po. So, ibig pong sabihin, di po lahat ay makaka-resonate. Kunin nyo lang kung saan nag-resonate Sagittarius at iwan yung hindi. Alright, Sagittarius. Kukuha naman ako ngayon ng isang oracle card para sa main energy nyo this month, December 2025. You have poised. Okay, wow. Mamaya explain ko yan ng mas detalyado. And ano naman ang spirit animal ang gumagabay sa iyo this month, Sagittarius? Ano ang mensahe at gabay sa iyo ng iyong spirit animal this month, December 2025? For Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus placements. Sagittarius, you have Stoic Mouse. Okay. You need to unlock hidden potential. Okay, mamaya explain ko yan. And para naman sa inyong love and relationship, ano ang mensahe, ano mga dapat ninyong malaman regarding your love and relationships? Spirit guides and angels, this is for Sagittarius para sa buwan ng Disyembre 2025. Sagittarius, you have voids. Avoid rushing to fill voids with love. Seek inner fulfillment first. Okay. Mamaya i-explain ko yan. And then for your money and career, Sagittarius, ano ang mensahe, ano ang kapalaran mo, ano ang mga dapat mong malaman, ano ang gabay for our Sagittarius regarding their money and career. Pagdating sa aspeto ng kanilang kapirahan at trabaho, ano ang mensahe, gabay at kapalaran for our Sagittarius? You have teacher. Sabi dito, you have the ability to inspire others to unlock their true potential. So, maybe some of you, Sagittarius, ay may potential na maging spiritual teacher or literal na teacher, no? Pwede ring paggagawa ng content sa YouTube para makapagbigay awareness sa mga tao, at yan ang magbibigay sa iyo ng another source of income. Mamaya explain ko na mabuti. Alright, Sagittarius, umpisan na po natin. Alright, Sagittarius, let's start with your main energy this month. You have the poised. Okay. Number 48. Ayan. I'm so sorry about the glare. Alright, so
December 2025, Sagittarius, para sa'yo ay parang isang major turning point. Okay? Isang buwan ng pagbangon. Ayan. Pag-angat at pagkuha muli ng power mo. Ang energy ng poise ay nagsasabi na handa ka na. Nasa perfect moment ka. The universe has positioned you correctly. So, kahit may painful endings, may mga big choices, may fresh start, at may important truth, hawak mo ang advantage this month. Okay, let's start with the Ten of Swords. This is the ending that you needed. Okay, ito yung ending na kinakailangang mangyari. Dapat mangyari. Okay, so December brings a closing chapter. May isang bagay, possibly a relationship, partnership, or career situation, or even trust issue na officially matatapos this month. Pero ang mensahe, hindi ka na babalik sa old version mo. This is not a betrayal anymore, but liberation. Ito yung moment na finally masasabi mo, ayoko na, tama na, I deserve better. Okay? So, saang mga aspeto mo ma-apply to, Sagittarius, okay? So, again, sa relationship, trabaho, sa career, okay, family, or anything. At dahil dito, may energetic release na nangyayari sayo, okay? Now, with the lovers card and poise, ayan, this is something to do with big heart and life decision. So, pagkatapos ng ending, may major decision kang gagawin this month. May dalawang landas, dalawang tao, dalawang opportunities na magbubukas, okay? O paparating. Pero isa lang ang align sa soul mo. So, this card is telling you, your relationship will mirror your healing. Kung ano ang pinuputol mo ngayon, papalitan ng mas aligned, mas healthy, mas honest na connection. At dahil lumabas ang poise, ibig sabihin you will be making the right choices. So guided ka, protected ka. Ayan. So kasi kailangan kang may piliin eh. Marami siguro sa inyo this month, meron kayong pagpipilian. Dalawang landas, dalawang tao sa relationship, or maybe for some of you, others of you, dalawang oportunidad, dalawang option. Pero isa lang dito, isa lang dyan ang align sa'yo. And dahil sa poise nga, marami sa inyo, or hopefully, majority sa inyo ay makakapili ng tamang decision, right choice. Now, let's move on sa Fool card. With the Fool card, this is new beginning, bagong panimula after the breakthrough. So, ito yung pinakamalakas na energy mo sa poise with this, dito sa segment na ito. December, itong buwan na ito ay rebirth month mo, Sagittarius. Kumbaga, binibigyan ka ng chance ng universe ng fresh start. This is a fresh start for you. This could be a new freedom, new attitude in life, new life path as well. So, ang barahan na ito ay nagsasabi, magtiwala sa sarili with a Fool card. Okay? Trust the universe. Your next step will change everything. Yung susunod mong hakbang, okay, ay magbibigay or magdudulot sa'yo ng malaking pagbabago sa buhay mo. Kung dati takot kang sumugal, ngayon handa ka nang kumilos, handa ka nang mag-take ng bold step, handa ka nang humakbang, handa ka nang tumayo, handa ka nang kumilos, handa ka nang gumalaw. Okay, the pain of Scorpio season prepared you. Remember, Scorpio season, right? We're leaving. Now, Sagittarius energy activates your courage again. Ina-activate you ulit yung lakas loob mo. Lakas loob mo na tumayo, lakas na loob na lumaban, lakas ng loob na magsimula ulit ng panibago, at lakas ng loob na gumawa ng hakbang, gumawa ng malaking desisyon. Alright, punta tayo sa King of Swords.
This is mental clarity, power, and wisdom. Ito yung culmination ng buwan na ito. You will step into, magkakaroon ka ng clarity, strength, boundaries, matutunan mo maglagay ng boundaries, mag-set ng boundaries, and then magkakaroon ka ng authority at magkakaroon ka din ng confidence sa sarili at kaya mong magsabi ng katotohanan. Kaya mong magsabi, magiging, I don't wanna say prank ka in a good way. Alam mo yon, pagiging prank ka in a good way. So this month, ikaw ang boss, magiging boss ng buhay mo, hindi ibang tao. Walang kayang magdikta sa'yo. Alright? Kumbaga, hindi mo rin hahayaan na may magdidikta sa buhay mo. Hindi ka na magpapadala sa mga anumang emosyon or manipulation ng ibang tao, lalo-lalo na. Hindi ka na magpapalunod sa mga guilt or pressure. Alam mo yon, na pinipressure ka ng ibang tao, pinipressure ka ng pamilya mo, pinipressure ka ng asawa mo, boyfriend mo, girlfriend mo. Hindi mo nahahayaan yan this month. Sagittarius, you speak your truth. Decide with clarity. Your mind is sharp this month. You will see, makikita mo lahat clearly. Now, makikita mo lahat. Malilinawagan ka lahat. Sa relationship, lahat. Sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Magkakaroon ka lang, kumbaga, awakening and enlightenment at magiging empowered ka pa. Kaya mo nang magsalita na hindi kung dati takot kang magsalita. Ngayon, may boses ka na. So, the universe is saying to you right now, you are ready. Ready ka na, fully ready ka na actually. So, lahat ng pinagdaanan mo last year or sa mga nagdaang buwan, mga nagdaang taon, piniprepare ka actually for this exact moment. You are ready for love. Deserve mo na love. You're ready for success. Claim it. You're ready for a new life. You are ready to shine. You are ready to step into your higher purpose. So, itong buwan na to, you can expect recognition, confidence boost. Ayan, perfect timing. Opportunities na mafe-feel mo na para talaga sa'yo, meant for you. And divine alignment. So, kumbaga, excuse me, you are standing on a pedestal. Hindi dahil sa ego mo, kundi dahil deserve mo ito, Sagittarius. So, this month is about ending a painful cycle with the Ten of Swords. Some of you are making an important heart-soul decision. Meron kayong gagawin na malaking decision sa buhay this month. And kung anumang decision na yan, guided ka, protected ka to make the right choice. And this is you embracing a new beginning with courage. Kumbaga, ini-embrace mo na yung panibagong buhay, panibagong simula, panibagong yugto, Sagittarius, with the Fool. Remember the Fool? And this is you taking control of your destiny with clarity. Ikaw lang ngayon ang magkukontrol sa sariling buhay. Hindi ka na magpapapressure, hindi ka na magpapakontrol, o hindi mo nahahayaan na may ibang tao magmaninipula sa'yo. And this is you as well, fully stepping into your power. See, you will be empowered. So, makakita ka ng breakthrough, may mga opportunities sa love or sa career. May mga important conversations or truth na mailalabas, mga importanteng pag-uusapan, mga importanteng conversation, right? Or mga katotohanan na lalabas. And magkakaroon ka ng pakiramdam na, yun na nga, you're more in control of your life. And you are finally will be aligned with your soul path. So, kumbaga, this is your rising up month, Sagittarius. Your comeback. Comeback mo to Comeback moment mo to. Alright, punta tayo sa animal spirit na gumagabay sa'yo. You have the stoic mouse. Okay, so Sagittarius, ngayong buwan ng Disyembre, ang mouse spirit ay dumadating para paaalahanan ka na ang tunay mong lakas ay nasa mga bagay na hindi mo pa nakikita, hindi mo pa nagagamit, at hindi mo pa na-express fully. Ang mouse, maliit, right? Pero strategic siya, matalino siya, hindi basta-basta nakikita, right? At bilis din. Yung energy mo ngayon this month, ibig sabihin, ang energy mo ay tahimik ka, pero powerful, strategic, low-key ka, pero unstoppable.
Right? Hindi ka maingay, pero may mga plano ka. Right? Hindi ka magmamadali, pero alam mo na ang direction mo. Oh, 'di ba? So, pinakamalaking mensahe sa'yo ng mouse, nakatago pa ang totoo mong strength, totoo mong lakas. Kung sa tingin mo yan pa yung lakas mo, meron pang nakatagong potential. Oras mo na para i-release yan, kung ano man yan. Alright, now connection with the tarot cards. Let's start with the Ten of Swords. Okay, Ten of Swords. Now, ang mouse energy ang magbibigay sa'yo ng silent strength habang tinatapos mo ang isang napaka-painful na cycle, napaka-painful na yugto ng buhay mo, napaka-painful na chapter ng buhay mo, napaka-painful situation sa buhay mo. Now, kahit may endings, again, kahit may mga pagtatapos na mangyayari, hindi ka maguguluhan. You will handle everything with calm, peace, at quiet wisdom. So, mahahandle mo lahat ng yan, mga pagbabago at pagtatapos ng kalmado, mapayapa, with grace, at quiet lang, silent lang, hindi maingay, hindi magulo. So, the mouse energy this month will help you detach, observe, and withdraw emotionally para makasurvive at maka-rest ka. Maka-reset, magkaroon ka ng reset. Kakaroon ka ng bago, magre-reset kumbaga ang buhay mo. Now, with the Lovers, Sagittarius, this means, ito yung buwan kung saan kailangan mong maging wise at marunong kang kumilatis sa mga relationships mo, sa mga decisions mo na gagawin mo, at commitments at connections. Now, the mouse spirit is may mensahe sa'yo. Observe everything before you choose. Observe ka muna bago ka mag-decide. Obserbahan mo muna bago ka mag-desisyon, bago ka mag-conclude, bago ka gumawa ng hakbang. Mag-observe ka muna bago ka magplano or something like that. Huwag agad magtitiwala, alright, sa sino man. Right? Sino man, huwag ka agad magtiwala sa isang sitwasyon o sa isang tao. Huwag agad magbigay. Huwag agad bumigay. There's something about that. I-analyze mo muna quietly. Alam mo, may mensahe ito sa December naman para sa January, February, and March, wala kang pagsisisihan. Mamaya pagdating ng February, March, ay, sana nakinig ako sa sinabi ni Madam Bonum na mag-observe lang muna. Tuloy nangyari sa akin ngayon. Magka-leche-leche ang buhay. Baka magka-leche-leche ang buhay mo January next year, February next year, March next year. So, ito yung mensahe sa'yo. Kumbaga, babala ito. Right? So, observe ka muna. Napaka-importante, listen to your intuition. Kung ano man yan. And be selective. Alam mo ito kasi collective reading ito. So, pwede mo itong ma-apply sa relationship. Pwede mo itong ma-apply sa career. Pwede itong ma-apply sa pagdesisyon mo sa pera. Mamaya may binibili-bili ka. Right? Kasi December, shopping, holiday. January, February, March, doon pala yung mga problema, babagsakan ka ng kapalaran, hindi mo napaghandaan. Kasi ang sabi sa'yo ngayon, mag-observe ka muna, hindi ka nakinig. Sabi ni Madam Mono, mag-observe lang ako wag ako magpadalos-dalos Ayun, nagpadalos-dalos ako. Bumili ako ng sasakyan. Nag-loan ako para makapasyal. Nag-loan ako para umuwi ng Pilipinas. Nag-loan ako para mag-bongga-bongga ng party-party. January, February, March, natanggal ka sa trabaho. Paano mo na mababayaran yung loan mo? Something like that. Example lang po yan, right? Akala mo, pagbalik mo, mayroon ka pang mababalikan na trabaho. Baka yan ang mangyari, right? Example lang po yan. So, your hidden potential in love naman and connections is your ability to, this month, to feel deeper. See people's true intentions. And choose relationship that truly honor you. Nasa sa inyo yan. Alright, punta tayo sa The Fool. Ito yung bagong simula. Okay, Sagittarius. Bagong simula.
And also, bagong lakas, bagong version mo. Wait lang po, mga madam and sir. So, again, with the Fool, ito yung bagong version mo. So, pero yung Mouse energy ito nagsasabi, start small. Okay? Pero sure yan. Hindi mo kailangan ng big announcement this month. Hindi mo kailangan ipaalam sa lahat ang next step mo. Hindi mo kailangang ipagsigawan o i-announce sa mga plano mo or hakbang mo this month. Okay? Babalayan. And the new beginning works best kapag tahimik ka, private ka, strategy-based yan. So, this is where you unlock your hidden potential. Sagittarius, your creativity perhaps, your ideas, your courage. Okay, punta tayo sa King of Swords. So, the King of Swords here is your clarity. Dito ka magkakaroon ng clarity. So, this month, magkakaroon ka ng clarity, and then yung Mouse magbibigay sa iyo ng strategy pa. So pag pinagsama ito, meaning you will see the truth clearly. Makikita mo yung katotohanan, magkakaroon ka ng clarity. Why this is important? Kasi syempre, kung klaro sa iyo lahat, clear na clear, tama lahat ang magiging decision mo. Hindi ka magka-leche-leche, right? Hindi ka magkakaroon ng problema in the future. So that's why napaka-importante na clear sa iyo lahat. Clear ka magplano, clear ka mag-isip, clear ka mag-decide. And then you will communicate with authority. Maganda to. Especially if you're someone who lagi mong inaasam yan na magkaroon ka ng power, kumbaga. You will also choose with precision. Makakapili ka ng tamang desisyon, makakapili ka ng tamang sasakyan, tamang bahay. Alam mo yun, makapili ka ng tama. Kasi, yun na nga, ang iniiwasan dito, hindi ka magkamali. Kasi once magkamali ka, problema, right? Masasayang lahat ng mga pinaghirapan mo, lahat ng effort mo. And then, you will remove distractions. You will outsmart toxic people or situations. So, pag ma-outsmart mo sila, ibig sabihin, hindi ka maloloko. So, napaka-importante yan. So, this month, your mind becomes your strongest weapon with the King of Swords and with the Mouse. So, Sagittarius, tahimik man ang galaw mo this month, malakas ang impact mo. Your power comes not from loud action but from your inner clarity. Mga silent decisions mo sa buhay, silent ka lang sa mga decision mo, sa mga plano mo, and yung confidence mo humble. Hindi, kasi maganda yung humble ka lang para wala bang problema, wala kang makaka-encounter na taong magiging problema mo in your journey. Sana hindi ko na lang siya nakilala. Ba't ko pa siya kasi nakilala? Problema lang tuloy ang inabot ko. Parang ganun. Dagdag problema sa buhay ko. And hidden gifts. So, sa mga, siguro ilan lang makaka-resonate. Hidden gifts. And then magkakaroon ka ng sharp intuition. So, the Stoic Mouse shows that you don't need to prove anything. Your actions will speak louder than words. See? Your actions na lang ang magsisigaw para. Even your results. Not only your actions, but the results will speak louder than words for you. Hindi mo na kailangang pagsigawan. Hindi mo na kailangan pang ipagmayabang. Makikita ng resulta. Resulta pa lang, talo na sila. Kabog na kabog. And your healing will reveal your strength. Your new beginning will show kung sino ka talaga. Who you are becoming. Magiging sino ka. And most importantly, makaka-unlock ka ng versions ng sarili mo na mas matalino, mas strategic ka na, mas aware ka na, mas guided ka, mas handa ka sa handa kang magtagumpay. You are on that road to victory. Alright, punta tayo sa love and relationship mo. You have voids. Okay, so Sagittarius, sa mga may problema dito sa love life, may mga pagsubok. So, this month, ang love life mo ay umiikot sa healing, clarity, new beginnings, and choosing love that is aligned. Hindi yung love na pampapuno lang ng mga emptiness, right? The universe right now is asking you to slow down muna. Mag-slow down ka muna. Okay, let your heart speak muna honestly. So,
mag-focus ka muna sa healing this month. Kumbaga, yan ang gustong ito yung gabay mo. Ito yung mensahe sa'yo ng universe. Mag-focus ka muna sa healing. Sa mga ka-resonate lang po ha, huwag ka muna magpados-dalos. Okay? So, let's start in connection with your tarot cards. Sorry. Let's start with the Ten of Swords. So, Sagittarius, sa love and relationship with this Ten of Swords, ang sabi dito, tapos na ang isang cycle ng pain, disappointment, betrayal, or emotional exhaustion. So, especially for those of you who are still in the process, nasa cycle pa ng pain, wait lang po mga madam. Okay, gusto kasing pumasok yung aso ko, kaya kakatok-katok siya. So anyway, again, with the Ten of Swords, I feel like yung iba sa inyo, you are still in the process, or you nag-end na ng cycle sa relationship. So tapos na ang mga sakitan, you've done with the pain, disappointment, mga betrayal, emotional exhaustion. If hindi pa, this is a sign na matatapos na. Matatapos na ang mga pain, disappointment, betrayal, or emotional exhaustion. And alongside with that, meron kang matutunan na lesson. Some of you have already learned the lesson, right? And hindi mo na, ang good news dito is, hindi mo na hahayaang ibalik yun, o bumalik sa'yo yun, mga yan, naranasan mo. Na pain, betrayal, emotional exhaustion, disappointments. As much as possible, ayaw mo na, right? Ayaw ka na maranasan yun. Of course, sino ba naman? Sinong siraulong mamimiss mo yung disappointment? Wala naman siguro. So anyway, this December, you will finally cut ties with someone or something that repeatedly, paulit-ulit kang sinasaktan. So this December, you, with the lovers again, right? You will finally make a decision na tama na, ayoko na, sakit, sobra ng pananakit na ito, sobra ng pang-abuso, sobra na ang nararamdaman kong pagod, sobra na, bagsak na ang buong pagkatao ko, lugmok na ako, tama na, ayoko na, magsasuffer na ako, tama, ayoko nang magsuffer, kumbaga. Alright, so see, the lovers, connected, big decisions sa heart regarding sa love and relationship. So again, masasabi ko, ito yung turning point mo. May major decision ka pagdating sa love, right? The lovers. Majority sa inyo, pipiliin mo ang taong magbibigay ng kapayapaan kaysa sa confusion. Kumbaga, andun yung mga questions, sino ang pipiliin mo? Sarili mo ba? Or babalik ka pa ba? Or pipiliin mo nang mag-move forward? Alam mo, choices to eh. Nasa sa inyo ang choices. So this month, itong buwan na to, yung puso mo, magkakaroon ng clarity more than ever. Okay? Ayaw mo na kasing maulit eh. You have the Ten of Swords. This means na this is the last suffering that you, kung gusto mo, ayaw mo na talagang maulit. So, ayan, nakapag-decide ka or makakapag-decide ka, you will make a big decision, big move sa love life. You are also now driven by wisdom. Maganda to, kasi wise ka na eh, natuto ka na eh. You will choose the love that honors your soul. Ayan. And also, may nakikita ako, slight lang, hindi lahat. Reconciliation, pagbabalik, pero only if both of you are willing to grow. Kung hindi, wag ka lang makipag-reconcile, right? Mag-decide ka na or hahayaan mo pa bang uulitin niya yung sakit? Pinatawad mo, makipagbalikan ka dahil gusto mong bumalik dahil mahal mo pa rin, pero anong silbi na bumalik siya pero ganun ulit, masasaktan ka ulit, patuloy, repeat, hanggang kailan mo hahayaan nasasaktan ka, masasaktan ka, hindi ka ba napapagod? Alam mo, Ten of Swords, pagod na yung iba, marami sa inyo eh. Alright, punta tayo sa the Fool. Now, ito naman ang kagandahan. Wag kayong matakot mag-let go kasi the Fool card is about a new beginning, new chapter, new love.
pagdating sa love. Huwag kayong matakot mag-let go. Huwag mo kayong matakot na bumukas ng bagong pintuan sa love kasi merong darating na ibibigay sa'yo ni God na talagang para sa inyo. Later nyo ma-realize na, buti na lang, bumitaw ako. Bakit ko pa pinatagalan? Sana, alam mo, ako, na-realize ko noon lagi, now that I've met the one that masasabi ko talagang the one, sabi ko, tinatanong ko, sometimes pumapasok ko lang sa isipan ko, tinatanong ko sa sarili ko, bakit ngayon lang kita nakilala? Kasi all those years when I was younger, takot akong bumitaw takot akong mag-move forward kasi I was still holding back, I still holding on sa past person ko. So, lalong nadidelay pumasok yung bagong person. You see what I mean? So, andyan ang full card, Ayan. So, my fresh start sa love life mo. Okay? Hindi ito rebound, okay? Hindi ito rebound. This is a love journey where you can say, I want love, but I do not need love to feel whole. Okay, so this could be meron kang mamimit someone unexpectedly. Okay, this is you starting a new chapter na mas healthy ang relationship, hindi toxic. Mas magbo-bloom ka, right? Mas hindi sa'yo magbibigay ng stress, kundi hindi ka sasaktan, right? In any way, shape, or form na pananakit. Physical, mental, emotional, right? Mental abuse, physical abuse, verbally abuse. Sino dito? Gusto nyo bang maulit yung mga ganyan? Nako, mahirap yan kasi alam nyo ba, yung mga ganyan, pag nasaktan ka, mas hindi yung pain kasi, hindi kumpara sa physical pain, days lang, kunyari, masugatan ka sa kamay, days lang, maghihil ka na. Pero yung emotional pain, like, di ba alam nyo, yung trauma, yung yung internal na mga sakit, it takes time to heal. Kaya napaka-importante talaga na huwag niyong hayaan ulit na saktan kayo kahit sino man. Kasi mahirap gumaling. Alam niyo yan, mahirap mag-move forward sa mga sakit. Nasa sa inyo yan Alright, now move forward sa King of Swords. Now dito naman, ang kagandahan dito, yun na nga, mabibigyan ka ng clarity, magkakaroon ka ng aha moment, magiging malinaw na sa'yo lahat. Eto na. So, love with clarity and then boundaries. You will now learn. Sa mga hindi pa natuto, ito yung mensahe. But for those of you who have learned na, natuto na kayo mag-set ng boundaries, congrats. Okay? I think there's still some of you dito na kailangan ninyong mapakinggan ito, marinig na this time, you need to learn to set boundaries na sa love life. Ano ba yung mga boundaries? May limitasyon ako. Hindi ko nahahayaang, kumbaga parang bakod sa bahay, right? Boundary yan Huwag kang lumagpas. Naglagay na ako ng boundaries, lumagpas ka. Kumbaga, respeto yan. So, huwag mong hayaan na dinidisrespect ka ng tao na supposedly dapat magmamahal sa'yo. Hindi yung, meron bang pagmamahal na sinasaktan? Hindi pagmamahal yan. Naghahanap ka nga ng tao magmamahal sa'yo Right? So, sana mag-gets yung point ko. So, dito, you will no longer tolerate half love or any kind of love na you feel, you know you don't deserve. Mga empty promises, right? Mga inconsistencies, emotional manipulation, ay nako, grabe, right? Minamanipulate ka emotionally, ginagaslight ka, ayan, bare minimum connections. Gusto nyo ba yan? Ayoko yan. Okay, so instead, mamamagnetize mo or ma-attract mo ang someone honest, someone consistent, someone aligned sa'yo, aligned sa energy mo, aligned sa vibe mo, someone secure, someone mature. So, hayaan nyo ang universe ang gumawa ng paraan. Kasi ang universe or si God ang nakakaalam talaga. Alright, so, ayan. Punta tayo sa money and career mo. Sagittarius, you have the teacher. Okay, so Sagittarius, ngayong buwan lang ito, December 2025, ang finances mo at career direction mo ay dadaan sa malaking shift, malaking pagbabago, isang cycle na magtatapos, isang mahalagang decision, again, isang bagong simula, at matalinong diskarte at na magpapalago sa'yo. So, ayan.
Punta tayo sa, let's start with the Ten of Swords. So again, with the Ten of Swords, alam nyo naman na to, may magtatapos. This is the end of your financial stress. Lalo na sa mga zodiacs na stress sa pera, stress sa trabaho, nasa toxic work environment. So yan, magtatapos. If you let it happen. Kasi may mga tao pa rin na stubborn eh. So sana kaya nyong i-let go. Sana maniwala kayo na may paparating na Fool. Ito, the new beginning. Mamaya darating tayo dyan. So, malinaw na ending ito sa napaka-stressful na job, na work, saan man kayo nilagay, saan mang lupalop kayo naroroon ngayon. Either sa Pilipinas lang kayo or sa ibang bansa. Stressful ang job. Or, draining responsibilities din. Right? So, this is the end. Hopefully, this is the end. Bakit kasi ang Ten of Swords? Nasa sa inyo kasi hawak nyo ang kapalaran eh. Itong mga baraha, gabay lang. So, nasa sa inyo kung aalis kayo sa stressful na job. Nasa sa inyo kung hahayaan yung madrain kayo ng mga responsibilities, iti-take nyo lahat. And then, kung hahayaan nyo rin na magtrabaho ka pa sa low income cycle. Or nasa sa inyo na kaya nyong maniwala na may mas deserving ninyo ng mas malaki or makakahanap ka ng mas malaki. Most especially if you are in a toxic work environment, kaya ninyong umalis dyan. Pero maybe some of you, ayaw nyong i-risk dahil baka thinking ninyo, ganito, while you are in a job na ayaw nyo, kung may time kayo, maghanap kayo, right? Saka kayo umalis kung meron na kayong mahanap. Ganon yun eh. Hindi yung, may ganon ba? O ako lang nag-isip na yan. Siguro, minsan siguro, the reason why takot kayo kasi ang una nyong hakbang, alis muna. Like, mag-resign na ako ngayon or mag-quit na ako. Eh, wala ka pang hinanap. What I mean to say, ito yung dapat siguro yung gawin. Right? If you are in a job or in a career or business na saka mo i-let go yan, saka ka umalis ng work na yan. Kung may extra time kang mag-apply na hindi nalalaman or something, or kaya ba yung ganyan? Something like that. Okay, so also this is the end of unstable income and career burnout. So, ang universe ngayon, Sagittarius, ay pinuputol yung old cycle sa'yo sa work and career money mo para magbigay daan sa mas aligned at mas abundant na path. O so you see, kung baga, ina-allow ni universe na hand out ni universe, ito yung bagong kabanata mo sa career. Nasa sa inyo kung kaya nyo yung mag-let go. Alright, punta tayo sa lovers. Now, the lovers, alam nyo naman, this is about decision. Choices, career choices, alignment, and purpose na rin. So, again, may malaking decision ka this month pagdating sa inyong career. Kailangan mong pumili ng path na align sa purpose mo. Okay? The lovers, this is like again, choosing a new direction. Nasa sa inyo talaga ang choice. Kung hindi ka na masaya, lalo na sa pagtuturo, I feel like some of you Sagittarius, hindi lahat, pero maybe some of you, pagiging teacher, ayaw nyo na. Literal na teacher. Siguro, ayaw ko na magturo, gusto ko na ibang bansa. I think nasa some of you, if hindi lahat, nasa sitwasyon na hirap makapag-decide. Hirap makapag-decide kasi you are uncertain. Hindi mo alam kung ano ang maging kapalaran mo eh. Pero andito kasi ang Fool and King of Swords. So, ibig sabihin, magkakaroon ka rin ng clarity sa decision mo at may bagong simula. You just have to take that leap of faith. Alam mo yan? So, punta na tayo sa Fool. Alam mo ang Fool card, ito yung energy na nakukuha ko. May new career start sa'yo dito eh. May new income stream ka. Sa mga resonate lang po. So, pwede ito again, hindi lang limited sa pagiging teacher, but it could be for others of you, a new project, a new job, new platform, or possibly din a new business. Kung ayaw nyo na magtrabaho, mag-business na lang ako.
Possibly. Alright? New opportunity na hindi mo rin inaasahan. So again, take that leap of faith kasi the universe will catch you. Kahit hindi ka, kumbaga, like I said, hindi ka 100% handa. Guided ka. Okay? So, eto, King of Swords. Clarity. Strategy. So, ito na yon. Final energy mo. Some of you, may solid plan ka, Sagittarius, may clear direction ka, or magkakaroon ka nito. Kakaroon ka ng clear direction. Magiging mas talino ka sa pag-handle ng money din pagdating sa pera this month, at magiging firm ang boundaries mo, at magiging mas strategic ang galaw mo this month. This month, you are stepping into professional authority mode. Some of you will communicate better na, makapag-negotiate kayo ng better, and sana marami sa iyo ang makapag-decide na smart, logical, and beneficial sa iyo. At dito mo ma-activate ang money flow mo talaga. So, ang mensahe sa iyo ng Oracle card, balikan natin. You earn more by leading, guiding, and inspiring. So, maybe this is something that for a lot of you need to hear. Mga content creators sa YouTube. You earn more by leading, guiding, and inspiring. So, some of you mag-excel this month in teaching. Siguro, some of you, this is a sign na papasa kayo sa mga teachers natin dyan. Papasa kayo sa national licensure exam, right? Sa pagiging teacher. This means that you excel this month sa managing team, online classes, courses, coaching, content, right? Content teaching sa YouTube, FB, Facebook, or workshops. Mag-excel ka for sharing your knowledge publicly, mga spiritual mentoring, motivational content. Marami tayong mga YouTuber na nagmo-motivate sa mga followers natin, no? Mentoring beginners in your industry. So, your abundance will grow this month, Sagittarius, when you step into your role as a guide of a teacher or a leader. When I say teacher, or a guide or a leader, hindi lang literal na teachers, elementary, or like maraming mga klase ng teacher right? Pagti-teach, kumbaga pagtuturo, pagbibigay awareness sa mga tao. Now, money predictions naman, slight lang. So, increase in income, habulin ko lang ito. Okay? Pero dahan-dahan ang pasok sa pera through mga new ideas and new opportunities na paparating. So, grab kung meron. And also, some of you cut off that money leak. So, mga gastos, sa mga tao, habit ng papababa ng finances mo this month. May new project na magbibigay sa'yo ng long-term income. Makasama-resonate lang po. Yung pagiging teacher and mentor, may mag-guide sa inyo yan. O ikaw mismo, magiging teacher, again, mentor. And magkakaroon kayo ng stable mindset. With that stable mindset, of course, comes with pagkakaroon ng stable money flow. Claim it! Alright, so Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus placement. Let me know po if nag-resonate sa inyo ang reading. Ayan, ano pa. If may gusto kayong i-claim nyo na sa baba as comment, no? And don't forget to like this video po if nagustuhan ninyo. Now, Sagittarius, sa gusto mo pong magpa-private at tarot reading, 2,500, napaka-detalyado. You'll receive a video like this. Mga ganyan, marinig nyo po, of course, ang boses ko. Sa private tarot reading, kailangan nyo mag-submit ng mga ipapahula. Now, sa mga interesado po ng isa pang another type of reading, I call it Destiny Path reading. Kung gusto nyo malaman ang kapalaran nyo for about 3 years, year 2026, 2027, and 2028, ayan, may anong blessings na paparating, napaka-detalyado din. Minimum video length is 35 minutes. Maximum siguro, kaya ba 1 hour? Let's see, sa Destiny Path mo, right? For those of you, kung gusto magpa-book, ayan, 2,500 pesos din po. For now, may naumpisa na ako, tuwang-tuwa sila. Satisfied sila sa 2,500. Now, for those of you na gusto magpa-book, again, message me sa Bonamagos PH. Yung may blue check ang hanapin nyo, ha? Verified ni Meta yon. And what else? Aura reading. Madami ang nagpa-book sa aura reading ko. Tuwang-tuwa po, I guarantee you. Kasi, sa aura reading po, ngayon, medyo kamahalan yan. 3,500. Pero hindi kayo I would do my best na hindi kayo
talagang masatisfied kayo. Why? Kasi sa aura reading, hindi ko lang babasahin kung anong kulay ng aura ninyo, ilan ang aura ninyo, but malalaman kasi doon kung ano yung mga balakid mo sa lahat ng aspeto, sa lahat na yan. Lahat ng aspeto. Balakid sa career, balakid sa kaperahan, balakid. Ano ba yung mga balakid? Humaharang. Humaharang sa iyong success. Humaharang sa success sa love, sa lahat ng aspeto. Tatanggalin natin yan. Matatanggal yan through ritual and mga recommended crystals. So sa aura reading yan sa gusto magpabook, ayan, message lang ako sa Facebook page. What else? Akashic Records, complete package. Why complete package? Kasi sa complete package, doon malalaman kung may gifts kayo, anong mga gifts ninyo at pwedeng i-unlock at i-activate. Alright? 5,000 nga lang. Medyo mahal talaga kasi mga gifts kasi yung pinag-uusapan natin doon Mga hidden gifts and talents mo. Gifts means spiritual gifts. Right? Baka pwede kang maging kagaya ni Brody Baldwin. Pwede mong pagkakitaan. Magiging healer ka. Magiging, kagaya ko, tarot reader or something else. Ayan. So, for more other services, you can inquire. Pwede kayong mag-inquire sa akin, mag-ask. Punta lang kayo sa Facebook page ko, Bono Magos PA. So, gustong malaman ang Facebook page, paki-comment ako, paki-ask. And I will give you my Facebook link. Okay? Verified ni Meta. Hanapin nyo yung my blue check. Alright? Now, so gusto naman pong bumili ng mga items, crystal bracelet na premium, and pwedeng pangregalo at may kasamang libreng ritual. Ritual, intention, prayer request. Ayan. So, wag muna kayong alis para makita niyo yung mga available items. Pag may gusto kayong bilhin, take a screenshot at i-message niyo po ako. Okay, maraming salamat and I hope to see you again next time. Ingat po kayo. Wag muna kayong aalis, magbabalik po ako.